Nagising ako sa ingay ng alarm ko. Pinatay ko to at bumaba na sa banyo at naligo. Pagkatapos ay nagbihis na ako at lumabas ng bahay. Nakapagpaalam na rin ako kay mama kagabi na maaga akong aalis. Dahil may aasikasuhin kaming trabaho ng boss ko. Na hindi naman to umayaw at pinayagan ako agad. Pumara ako ng taxi at nagpahatid na sa condo ng building ni Ma'am Cielo. At binaba ko nito sa harapan ng entrance ng parking lot ng building. Gamit ang code na naka-engrave sa susi. Sumakay na ako sa elevator papunta sa 4th floor. At pagdating ko ron, gamit ang susi nakapasok ako sa loob ng condo niya. Ang dilim ng sala at ilaw lang ng kusinang nakasindi. "Hello baby, I'm here." Tawag ko sa kanya at nakita ko tong lumabas ng kusina na naka-nightie pa at nakapang-ibabalang. "Good morning." Pati niya sa akin. Nilagay ko naman sa sofa ang bag ko at lumapit sa kanya. Yumakap siya sa akin at tinalikan ko naman siya. "Good morning." Pati ko rin sa kanya. Naghanda ako ng breakfast. Hanin niya at hinila ako papunta sa kusina. Nakita ko na may toast at coffee nang nakahanda sa mesa. "Wow, masarap yan ah." Ani ko at ngumiti siya. Pinaupo niya ako sa upuan at sinubuan ako ng toast bread. "Yummy?" "Yum." Sagot ko naman sa kanya. Kumandong siya sa akin at pinahira ng labi ko gamit ang napkin. At muli akong sinubuan ng toast bread. Ang sarap naman ng almusal ko ngayon, lalo na ikaw ang kasama ko. Hanay ko sa kanya. Bola. Totoo yun. At niyakap ko siya. Nararamdaman kong malambot niyang umbok sa hita nito. Teka. What? Bakit sobrang aga? Well, it's because I'm going to be out for the rest of the week. Ani niya sa akin na tumayo siya at pumunta sa ref. Aalis ka? Ay, yung papa ko kasi na-miss daw niya ang Barcelona. Kaya yun, lilipad kami mamayang umaga para bisitahin ang bahay namin doon. May bahay kayo ron? Ken, I'm a half Spaniard, half Filipina. Jeez, sinabi ko na kaya yan sa'yo. Lumapit siya at muling kumandong sa akin. Kaya pala sobrang puti mo. Well, that's just natural, baby. Nahinang sabi niya sa akin. Nahinalikan niya ako sa labi. At tumingin to sa aking mga mata. Natural beauty. Ani ko naman sa kanya. Correct. Hindi ko na natapos ang kinain ko. Dahil nagsimula na kaming maghalikan. At binuhat ko siya. Wow! Strong man! Binuhat ko siya papunta sa sofa. Ay tumupo ako na nakakandong siya sa akin. Ang bango mo, baby. Ani ko sa kanya nang hinalikan ko siya sa leeg. I just got out from the shower. Ani niya sa akin. Agad ko naman siyang pinahiga sa sofa. At bumaba ako. Ang bango-bango mo. Nahinang sabi ko sa kanya. Sinimulan ko ng idampi ang aking ano sa kanyang ibaba. At nakikita ko sa kanyang mukha na natutuwa siya sa ginagawa ko. Muli siya'y napapaliyad na halos isubsob na ang mukha ko sa kanyang ibaba. Baby,
Tawag ko sa kanya. Baby, hindi ako makahinga sa ginagawa mo. Natatawa kong sabi sa kanya. Nabigla naman siyang nagpout. Nagtampo ang baby ko. Ani ko sa kanya na nakapout pa rin to habang nakatingin sa akin. Kaya naman gumapang ako papatong sa kanya. At tinalikan ko siya sa labi. Dahilan para mapangiti siya. Baby? Yes, baby. I love you, baby. Baby, I love you. Ani niya ulit sa akin. Napangiti ako at tinalikan ko siya sa labi. I love you too. At dito na nagsanib ang mga maiinit naming katawan. Ken. Yes, baby. Tumingin siya sa mga mata ko at hinawakan niya ang kanang pisngi ko. I'm happy when I'm with you. Me too. I can't imagine myself without you beside me. I want us to stay like this. Be with each other. Together. Napapangiti ako sa mga naririnig ko sa kanya. Ibig sabihin nito, girlfriend na kita? Tanong ko sa kanya na pumikit siya. At nang muling tumingin sa akin, I am yours, Ken. Ano niya na napangiti ako sa tuwa. And I'm also yours, Cello. At marahan na akong gumalaw. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko sa mga oras na yun. Hanggang sa naging mainit na ang mga tagpo. Ilang beses namin naabot ang sukdulan. Umikot pa kami para mapadapa siya sa ibabaw ko. At hinihipo ko ang kanyang buhok habang nakahiga ang ulo niya sa aking dibdib. Ken, yes? Tumingin siya sa akin at tinalikan ako sa labi. I love you. Niyakap ko naman siya at sinabing, mahal na mahal din kita, Cherry Lou. Nasinampal naman ako ng mahina sa dibdib, kaya nagulat ako. Bakit? How dare you call me by my full name, Lynette? Nanatawa ako. Nakailang rounds pa kami bago umalis ng kondo niya. Hanggang sa dumating na ang oras na 10 minuto na lang bago mag-alas 8. Bumaba ako sa pangalawang kanto mula sa office ng building namin. Dahil ayaw namin makita kami ng mga kasama namin sa trabaho. I'm sorry. It's okay. Kailangan ko rin ng exercise. That's right. I'll see you in the office. Hanin niya sa akin na tumango ako sa kanya. At umalis na to. Lumaan muna ako sa bakery malapit lang sa minabaan ko. Bumili ako ng mainit na pandesal. Masarap kasi ang tinapay rito. Laging bagong luto pag ganitong oras. Nako, siyak na magugustuhan to ng 3. Ani ko sa aking sarili. Saka ako naglakad papunta sa office. Pagdating ko sa lobby, binigay ko ang isang supot sa kaibigan kong guard. Salamat, Ken. Ani nito. At tumakbo na ako para sumakay ng elevator. At sakto lang na 3 tiga-6 na laman ang binili ko. Dahil nakasakay ko si Ma'am Nanette at humingi ito ng 3. Magdating ko sa 3rd floor, humingi si Lisa ng 2. Thank you, Ken. Ani niya. Wala pa si Dayan? Darating yun mamayang hapon. Pero bukas pang pasok noon. Bakit? Miss mo na ano?
Pagungulit niya sa akin. Natanong ko lang. Natatawa kong tanong sa kanya. Saka naman ako pumasok sa loob. Patakbo pa akong pumunta sa cubicle ko. Dahil lahat ng taong nadadaanan ko'y sumusunod sa akin. Dahil sa bango ng pandesal na dala ko. Dali, kuha na kayo. Ani ko sa tatlo. Mabilis naman silang tumayo at kumuha ng tigi-isang pandesal. Pati mga ibang kasamahan namin ay kumuha rin. Isa-isa itong nagpasalamat sa akin. At nagtaka na lang ako nang bigla silang nagtakbuhan pabalik sa kanilang cubicle. Kaya pala, dumating na si Ma'am Chelo sa office. Good morning, Minions! Ani niya sa amin. Nasabay-sabay kami nagtayuan at bumati sa kanya. Alright, back to work! Ani niya at pumunta na to sa opisina. Ang sarap talaga ng pandesal nila. Ani ni Jeboy. Milagro ata at nagdala ka. Di ba hindi ka naman dumadaan dun? Bumili lang. Bakit ayaw nyo? Gusto namin. Sabay-sabi ng tatlo sa akin. At nagsimula na kami magtrabaho. Paminsan-minsan ay nagtatanong ako sa kanila pag may mga numbers akong hindi mabalance. At ganun din naman sila sa akin. Ken, bakit boy? Naisip ko yung sinabi mo kagabi. Ani niya na dumunguto sa cubicle ko. Bakit? Man, ang sarap nun. Ani niya na nakita ko ang ulo ni na Jet at Aldwin. Oo man, ang sarap nun. Ani naman ni Jet. Mga walang ya kayo. Ang aga-aga yun mga nasa isip nyo. Natatawa kong sabi sa kanila na bumalik na sila sa kanilang upuan. Nakatanggap ako ng email kaya binuksan ko to. In my office, please. Ani ni Ma'am Chelo rito. Kaya naman dali-dali akong pumunta sa kanyang opisina. Kumatok muna ako bago pumasok sa loob. Yes, ma'am? Tanong ko nung nasa loob na ako. Please, Ken, sit down. Nginitian niya ako nang maupo na ako sa kanyang harapan. Bakit? Napangiti rin tuloy ako. Nothing. Gusto lang kitang makita. Yun lang? Yep, you can go. Ani niya napatawa na lang ako ng mahina at lumabas na ng opisina niya. Pagbalik ko sa cubicle ko, may email na naman ako galing sa kanya. In my office, please. Seryoso? Ani ko sa aking sarili. Kaya naman bumalik ako sa kanyang opisina. At muli niya akong pinaupo sa upuan. At nginitian ako. That's it? Yup, you can go. Muli niyang ngiti sa akin. At lumabas na ako ng office. Ganun ulit. Pagdating ko sa cubicle ko, pinababalik ako sa office niya. At agad din ako pinapabalik sa cubicle ko pag nandun na ako. Ilang ulit pa niya itong ginawa sa akin. Na nagtataka na tuloy mga kasamahan ko sa office. Alam mo, nagtataka na yung mga tao sa labas natin. Ani ko sa kanya na tumawa lang siya. Mamimiss kita eh. At hindi kita makikita ng ilang araw. Natatawang sabi niya. Kaya naman pala. Tumayo at lumapit sa akin. Bakit? Ayaw mo bang mamiss kita? Gusto naman. Pero, baka talaga. Baby. Yeah?
Go back to work! Sigaw niya sa akin. Dahilan para magulat ako at mapatayo sa aking upuan. I love you. Mahinang sabi niya nung nasa pintuan ako. Anong nangyari? Tanong ni Alwin sa akin nung nasa cubicle na ako. Napagtripan lang ako. Nakangiti kong sabi sa kanila na nagkatinginan pa ang tatlo pero hindi na sila nagtanong pa. Muling nag-email si Ma'am Chelo sa akin bandang 11:00 ng umaga para magpaalam na alis na sila papuntang airport. Ingat kayo sa biyahe and enjoy your vacation. Reply ko sa kanya. Hindi na siya nag-reply ulit. Naisip ko na nasa baba na siguro yun. Kaya naman bumalik na ako sa trabaho ko. At sumama ako sa tatlo nung nag-lunch break kami. Muli kami nagkwentuhan sa mga pantasya namin. Nanatawa na lang ako sa kanila. Dahil paulit-ulit nilang sinasabi sa akin ang kinuwento ko sa kanila. Doon kami sa maliit na park kumain. Habang nagtatawanan at nagkukwentuhan. Nang biglang tumunog ang aking phone. At nakita ko na si Ma'am Chelo ang tumatawag. Teka lang guys. At lumayo ko sa kanila na makausap ko si Ma'am Chelo. Hello. Hi. Nasa airport na kayo? Yup, naka-check-in na kami. Okay, ingat kayo and enjoy sa bakasyon mo. I will. Hoy! Nagulat ako nang bigla akong marinig to. Don't you even dare hook up with another woman or I'm going to limp you. Understood? Yes, ma'am. Good. I'll see you on Sunday, baby. Mahinang sabi niya. See you on Sunday. At binaba niya na ang phone. Napailing na lang ako at napangiti sa sinabi ni Ma'am Chelo. At bumalik na sa grupo. Maghahapon na nung muling tumunog ang aking phone. Nakita ko na text sa akin si Karen. Ken, I need you. Sabi niya sa text na in-ignore ko lang at bumalik sa trabaho. Ngunit tumunog pa to ng 2, 3, at 4 pa na beses. Kaya nairita na ako at tinurn off ko ang aking phone saka tinapos ang trabaho ko. Late na ako lumabas ng office. Doon ko na binuksan ang aking phone. Nakita kong meron akong 6 na unread messages. Kaya naman isa-isa ko tong binasa nung nag-iintay ako bumukas ang elevator. Nauna na yung 3 dahil may lakad pa daw sila. Kaya naman ako na lang at yung janitor na tira sa 3rd floor. I need you. Ang unang mensahe. Asan ka na? Ang pangalawang mensahe. I hate you. I'm sorry, please reply. Please reply, Ken. Ken, tinawagan kita. Pero naka-off ang phone mo. Please mag-reply ka naman Pang-6 niyang mensahe sa akin. Nasa waiting shed na ako at kasalukuyan ako naghihintay ng jeep. Nang bilang tumunog ulit ang aking phone. At nung binasa ko kung sino ang nag-text, si Karen. Look behind you. Nagulat ako na napalingon sa likuran ko. At nakita ko siyang nakatayo roon. Karen! Gulat kong tawag sa kanya. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. I miss you. Sabi niya nung tinignan kami ng mga taong nag-aabang din ng masasakyan. Karen, ano ba? Hindi ka kasi nag-reply Busy nga ako sa trabaho. Sabi ko sa kanya na tumingin to sa paligid namin. Napansin ko na nakatingin lahat ng mga tao sa amin.
Halika. Hinila niya ako papunta sa kanto. At nakita kong kotse na nakaparada roon. Sumakay ka. Ngunit tumayaw ako sa kanya. Sakay! Sumigaw siya kaya sumakay na lang ako. Dahil may mga pulis sa kabilang kalye. At ayokong mag-iskandalo si Karen dito. Agad naman niya pinandar ang kotse. At umalis na kami. Natandaan ko naman ang dinaanan namin. Papunta to sa Motmot, no? Tanong ko sa kanya na hindi siya nagsalita. Tama nga ako. Pinasok niya to sa garahe at bumaba na siya. Sa taas! Sigaw niya kaya sumunod ako sa kanya. Inisip ko baka nandun muli si Uncle John. At sakto dahil gusto ko na rin siyang makausap tungkol rito. Dahil sa sinabi ni Papa sa akin. Pagpasok namin sa kwarto, ina-expect ko si Uncle John noon. Ngunit napatigil ako dahil kaming dalawa lang pala. Karen! Huwag ka na maghanap. Wala si John dito. Haalis na ako. Sabi ko sa kanya na pinigilan niya ako. Hindi ka aalis. Tinulak niya ako at napaupo ako sa kama. Kaya naman pala eh. Sabi niya na napatingin ako sa kanya. Anong kaya pala? Kaya pala ayaw mo na sa akin dahil may ibang babae ka na pala. Ibang babae? Ha! Huwag ka na magmangmaangan pa akin. Cello, hindi ba? Sabi niya na kinagulat ko. Cello. Maganda siya. Sexy. Maputi. Matangkad. At mukhang mayaman. Kaya naman pala nauhumaling ko sa kanya. Sabi niya sa akin na naglalakad-lakad pa to sa aking harapan. Karen, hindi dahil... Huwag ka na magsalita akin. Naiiyak siya. Karen, dahil ba ganito lang ako? Dahil ba mahirap ako? Ano, maganda naman ako ah. Naiiyak niya sabi sa akin. Hindi naman yun eh. Yeah, right? Tignan mo ako. Sabi niya dahil nakayuko ako at hindi tumitingin sa kanya. Tignan mo ko sabi eh. Galit niyang sabi sa akin. Kaya naman tinignan ko siya. At nakita ko na inubod niya ang kanyang suot. Hindi mo ba nami-miss to, Ken? Karen, please. Hindi ba sapat sa ito, Ken? O ito? Sabay baba ng pang-ibaba niya na napapikit ako. Please, tignan mo ko. Nakita ko na wala na tong takip sa katawan. Hindi ba masaya ka sa piling ko? Hindi ba, Ken? Hindi ako makasagot sa kanya. Ken. Tawag niya na dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Hanggang sa kumandong siya at naluluha pang nakatingin sa akin. Ken,
Natigil na lang siya nung tumunog ang phone ko. Si Jello. Ani ko sa sarili ko. Napansin naman to ni Karen at hinawakan ng phone ko. Tiningnan niya to. Pucha. Galit niyang sabi at biglang pinindot ang phone ko. Na nagulat ako. Hello, baby? Baby? Hello? Nakita kong ngumiti si Karen at umalis to sa kandungan ko. Hello? Sagot ko sa phone ko. Baby, where were you? Tanong ni Jello sa akin. Sorry, asa na kayo? Eto, nasa Amsterdam na kami ngayon. Waiting sa connecting flight namin papuntang Barcelona. Oh, that's good. Ani ko nung nakatingin ako kay Karen. Na ngayon ay lumuhod sa harapan ko. At tinatanggal ang belt ko na pilit ko siyang nilalayo sa akin. Na nagdudulot lang to ng ingay. Kaya naman napapikit na lang ako. I miss you. I miss you too. Sagot na nung tinignan ko si Karen. At pilit ko siyang pinipigilan. Ngunit kinalmot niya ang kamay ko. Kaya nagawa na niya ang gusto niya. Tumingin sa akin si Karen. Na nakatingin din ako sa kanya bago niya gawin ang gusto niya. Hanggang sa narinig ko na lang si Ma'am Jello na, So what are you doing? Hindi ko agad nasagot ang tanong ni Ma'am Jello. Dahil nakikita ko na ginagawa ng ice cream ni Karen ang aking ibaba. Napapapikit na lang ako sa ginagawa niya. Ken? Are you still there? Oo. Andito pa ako. Sorry. What are you doing? Busy ka ba? Nakakahiya sabihin. Natatawa kong sabi sa kanya. Tell me, are you doing something stupid? Because if you do, I'm going to limp your banana. Galit niyang sabi sa akin. I'm not doing anything stupid. Then tell me, what are you doing? Umaibs ako. Nani ko sa kanya. Sakto rin dahil natatakpan ko ang aking tili. Ano? Pumupop ako. Ew! You're one disgusting boy, Kenneth. Sumama pa kasi ang tiyan ko. Rason ko na lang sa kanya na tinulak ako pahiga ni Karen at pumatong to sa aking ibabaw. Well, you're disgusting. And second, I wanted to say before we leave that I love you. And clean yourself up when I see you on Monday. Maliligo ako ng 2 beses sa linggo. Damn straight you will. Sagot naman niya sa phone. Okay, gotta go. Talk to you later. Dagdag pa niya. Alright, ingat sa biyahe, baby. Narinig ko nag-click na yung phone na binaba niya na to. Kaya tinulak ko paalis sa ibabaw ko si Karen. Kaya nagulat siya. Punyeta! Sigaw niya sa akin na tumayo agad siya. At nilapitan ako at sinampal-sampal. Kaya muli ko siyang tinulak. Tama na! At muli niya ako nilapitan. Balak pa ata niyang kalmutin ako at sampalin.
Kaya naman tumayo na ako at tinulak ko siya. Dahilan para matumba siya sa kama. At tumihaya ito na nakita ko ang kanyang kalooban. Napatingin ako sa may puso niya. At napansin ko na may nunal siya rito. At napansin naman niya na nakatingin ako roon. Kaya kinuha niya yung unan at tinakip niya to sa tiyan niya. Ayoko na, Karen. Tama na yung nangyari sa atin. Hindi. Hindi, Ken. Hindi pa sapat sa akin yun. Gusto ko pa. Paligayahin mo ko. Sabay bungad ng kanyang ibaba. Ayan. Bukas na para sa'yo. Ipasok mo na. Ipasok mo na. Hindi ikaw ang Karen na nakilala ko. Sabi ko sa kanya na parang nahiya siya. Mas mabuti ka pa rito, Karen. Gusto kong tumino para sa girlfriend ko. Isang beses lang. Isang beses lang, Ken. Isang beses? Ano yung nangyari sa atin nung nasa banyo tayo sa trabaho ko? Yung tinuruan mo ko kung paano palagyahin ng babae. Yung nangyari sa banyo ng apartment mo. Tanong ko sa kanya na natahimik siya. Tss. Ani niya at naupo sa upuan. Tama na to, Karen. Ayoko na. At bigla ko siyang narinig umiyak. Nakita ko siyang tumagilid at humagulgol ng iyak. Pasensya na, Karen. Pero hanggang dito na lang talaga ang kaya kong ibigay sa'yo. I'm sorry. At umalis na ako palabas ng kwarto. Saka pumara ng taxi at nagpahatid sa amin. Pagdating ko sa bahay, muli ko nakita si Papa na nakaupo sa labas ng bahay. Ken, magandang gabi po, Pa. Bati ko sa kanya at nagbano ko. Maupo ka muna rito. Bakit pa? Parang napapadalas ng pag-uwi mo ng late ah. Marami lang ho akong ginagawa sa office. Sabi niya. Hindi po ba kayo pupunta na barangay hall ngayon? Hindi. Ando naman si Andoy. Tatawagan ako nun kung may problema. Mabuti naman po. At nang makapagpahinga kayo ng maayos. Siya nga pala, Ken. Po? Yung bumasita rito nung linggo. Si Karen po? Oo. Parang namumukhaan ko siya. Patay. Sabi ko sa aking sarili. Bakit niyo po nasabi yan? Naalala ko kasi yung dating kasong hawak ko noon. Parang kahawig niya isa sa suspect doon. Anong kaso po pa? Homicide, anak. Sagot niya na napatigil ako. Matagal na ba kayo magkakilala nung Karen na yun? 7 taon na po. Saan mo siya nakilala? Tanong niya na parang iniimbestigahan niya ako. Sa mall po. Maganda siya. Bagay kayong dalawa. Pa! Biro lang, anak. Pero mag-ingat ka. Opo, Pa. Nga pala, Pa.
Di ba dating investigador kayo? Oo, bakit? May kaibigan ho kasi ako na nagtatanong. Sigurado kang kaibigan mo? Papa talaga. Oo naman. Sinisiguro ka lang. Sige, tanong. May nakilala ko kasi siyang babae. Nung una, napansin niya na may nunalto malapit sa puso niya. Akala ko sa ano niya. Pa, hindi doon. Sige, tuloy mo. Tapos nung nagkita uli sila, parang nagbago daw ang ugali nito. Tipong mainihin na raw to at magalang. Tapos, napansin niya nung sumunod na nakita sila. Wala na raw tong nunal sa pusod. Kaya tinanong niya ako na hindi ko naman alam kung anong sasagot ko. Ani ko sa kanya. Nakita ko siyang nag-isip at sinabing, dalawa lang yun anak. Either fake yung nunal niya o dalawang tao ang nakilala niya. Dalawang tao? Pwede ba yun? Pwede yun anak, kung kambal sila. Sagot niya, tinapik ako sa balikat. Pasok na tayo, parang uulan ata. At pumasok na kami sa loob. Pagpasok namin ay sinermonan na naman ako ng aking ina. Dahil madalas na raw akong ginagabi ng uwi. Napagsabihan ko na siya, Aida, okay na. Napensa ng papa ko sa akin. Kahit na. Hoy Kenneth. Naalala ko tuloy bigla si Ma'am Chelo nang marinig ko to. Sa susunod na gagabihin ka ng uwi, tumawag ka sa bahay para malaman namin. Nakikinig ka ba? Ha? Oo, ma. Sagot ko, nakita kong natawa lang si Papa. Ikaw din, Rudy. Ang tigas ng ulo mo. Sabi ko magpalit ka na ng damit eh. Turo niya sa aking ama. At napa, Ay, Aida. Nalang si Papa. At umupo sa sofa. Kinuha niya yung t-shirt na nakasabit sa sandalan. At nagpalit na to. At ikaw naman, Dominic, tama na yan, patulog ka na. Ang aga pa kaya? Ken, kunin mo yung pamalo ko. Oo na! Sigaw naman ng aking kapatid. Sabay takbo sa hagdanan at umakyat na sa kwarto. Sumunod naman ako sa aking kapatid. At pumasok na rin ako sa aking kwarto. Maya-maya biglang tumunog ang aking phone. Akala ko si Ma'am Chelo ang nag-text. Pero si Karen pala. Hindi ito ang katapusan, Ken. Hindi. Sabi niya sa text. Hindi ko na lang siya na-replyan. At enough ko na lang yung ringer nito. At chinarge na ang aking phone. Saka nahiga sa kama. Muli na namang nag-vibrate ang aking phone. At nang muli ko tong tingnan, si Karen na naman ang nag-text. Hinding-hindi kita tatantanan, Ken, hanggat hindi kita nakukuha. Ani niya sa text niya na natatakot na ako. Lalo pa nang maalala ko ang sinabi ni Papa tungkol sa kasong hawak niya noon. At sa sinabi niyang baka dalawa sila. Kakausapin ko si Uncle Jan tungkol rito. Dahil siyang mas nakakakilala kay Karen. Pinilit ko nalang matulog ng gabing yun.
Pero nagigising ako dahil panay-vibrate ang phone ko. Ayoko kasing i-shut off to dahil baka tumawag si Ma'am Chelo o mag-text siya sa akin. Kaya naman kinabukasan, namamaga ang eyebags ko dahil kulang ako sa tulog. Oh, natulog ka ba kagabi, Ken? Tanong ng papa ko sa akin nung naupo ako para mag-agahan. May tinapuso kasi ako. Dinadalang trabaho sa bahay. Narinig kong sabi ng mama ko habang nagtitimpla to ng kape. Pagkatapos ay umalis na ako at pumasok sa trabaho. At ayun, sinilubong agad ako ng yakap at halik sa pisngi ni Diana. Ken! Namiss kita! Hanin niya nung yakap-yakap niya ako sa receptions area. Kamusta ang biyahe mo? Ayun, boring. Panay meeting lang kami. Hindi man lang nga kami nakapasyal o nakapamili man lang. Sige, kwento mo sa akin mamaya. Sige, may pasulubong nga pala ako sa'yo. Sige, mamaya na lang. Ani ko sa kanya at pumasok na ako sa loob. 9:00 na kaya inon ko na ang computer ko para masimulan ko na ang aking trabaho. At ganun din ang 3. Ken, nandiyan na si Diana. Ano, good time ba? Tanong ni Alwin sa akin. Huwag kang maingay, baka may magselos. Sabi ko na tumayo naman si Jepoy. Hindi pantasya lang yun. Sabi niya sa amin na natawa naman kami ni Alwin. Oh Jet, busy ka ata dyan Tanong ko sa kanya dahil tahimik lang to sa kanyang cubicle. Jet! Tawag ni Alwin. Huwag niyong istorbohin yan. Ani naman ni Jepoy. Bakit? Nag-away sila ni Tina. Sambit nito na umupo na to sa upuan niya. Na ako naman ay napatayo. At pareho kami ni Alwin na dumungaw sa cubicle ni Jet. At nakita namin siyang umiiyak. Man! Sabi ni Alwin sa kanya. Na tumingin naman to sa amin. Nangyari sa'yo? Tanong ko sa kanya. Naghiwalay kami ni Tina kagabi. Bakit? Wala. Akin na muna to. Hayaan niyo na lang ako. Sabi niya sa amin na tumalikod to at umarap sa pader ng cubicle niya. Narinig na lang namin na umahagulgol to. Kaya naman nagkatinginan kami ni Alwin na nagkibit-balikat lang to na bumalik sa upuan niya. Jet, kung kailangan mo na kausap, nandito lang kami Sabi ko sa kanya na kumaway lang siya. Kaya bumalik na ako sa upuan ko at sinimulan ko na ang aking trabaho. Maya-maya tumunog ang aking phone. At nakita ko na si Ma'am Chelo ang tumatawag. Agad kong kinuha ang aking earphones at sinagot yung tawag niya. Hello? Hey, how are you? Okay lang ako. Ikaw? Ito, bored. Nasa work ka na? Yep, I'm in the office. Nag-breakfast ka na? Tanong niya. Oo, kanina sa bahay. Ikaw? Anong oras na ba dyan? Tanong ko sa kanya habang nagtatype ako ng mga numbers sa computer ko.
It's 3 in the morning here, and I can't sleep because my body clock is still in Manila time. Oh, poor baby. So are you feeling well now? Yep, I'm doing fine. Sagot ko sa kanya na tumigil ako sa trabaho at tumuyo ko para pumunta ng break room para bumili ng Coke. What are you doing? Ay, naglalakad ako papunta sa break room. Why? Bibili lang ako ng may inom. Okay. Oh. Narinig kong humikab siya at ingay ng kama. Pupunta kami ng farm bukas. Gusto bisitahin ni Papa yung vineyard namin. Ganun ba? Nasa kama ka ba ngayon? Obviously, it's 3 in the morning. What's on your mind? Tanong niya sa akin. Wala. Natanong ko lang. So may vineyard pala kayo dyan sa Barcelona? Yeah. Come on. Why did you ask me if I'm on my bed? Wala nga. Just drop it. You, Kenneth. If you're thinking naughty things about me, I'm going to allow it. Billy ang sabi nito sa akin. Baby ko talaga. Nagulog ako ng coin sa vending machine at pinindot ang picture ng Coke. You know, I'm only wearing my pamaba right now. Ani niya sa akin na muntik akong mabulunan sa iniinom kong Coke nang marinig ko to. Stupid. Ano ko ba? Natatawa kong sabi sa kanya. I'm feeling hot. How about you? Panalandi niya sa akin na napatingin tuloy ako sa paligid kung may ibang tao. I'm drinking Coke. Bullshit, Kenneth. I'm sorry. Hindi ko pa talaga na-experience ang ganitong klaseng. Hindi ko na tinuloy. Klaseng ano? Naririnig ko lang kila Aldwin at Jepoy pero hindi ko pa na-experience to. Ilapit ko yung mouthpiece ng earphone sa bibig. Saka ko bumulong. Pagpapaligaya sa phone. Ani ko sa kanya. Bigla namang tumahimik ang kabilang linya. Hello? Baby? Nandyan ka pa ba? Tanong ko sa kanya. Let's do it. Sabi niya na muntik uli ako mabulunan sa iniinom kong Coke. Ano? Seryoso ka ba? Why? Ayaw mo? Nasa work kaya ako. So, is that a problem? Nasa office ako Baka may makakita sa akin. Kenneth, you gave me an idea and then you deny me the pleasure? Hindi. Hindi naman sa ganun, baby. Alam mo namang nasa office ako, di ba? Saka walang lugar dito na pwede akong yung, alam mo na. Rason ko sa kanya. Go upstairs. Saan sa taas? Review room. Bring some files and tell Bethany na gagamitin mo yung review room. Seryoso ka ba talaga? Tanong ko sa kanya. Kenneth! Susunod na po.